Dalawang araw matapos yung banggaan ng dalawang barko ng China sa Bajo de Masinloc, susubukan ngayong alamin ng Philippine Coast Guard kung ano ang sitwasyon doon. Sakay nitong Cessna Caravan ng PCG, susubukan nilang hanapin kung nasaan ngayon ang lokasyon ng CCG 3104 na nagtamo ng malaking pinsala. Alas 7:30 ng umaga, lumipad ang eroplano ng PCG kasama ang ilang kawani ng media, kabilang na ang UNTV News and Rescue. Pasado alas 8 pa lang ng umaga, may radio challenge na ng China, pero para ito sa dalawang barko ng Estados Unidos na nasa lugar. Ang DDG-76 Higgins at LCS-20 Cincinnati na nasa layong 102 nautical miles mula sa Zambales. Ayon sa US government, nagsasagawa ng freedom of navigation at overflight patrol ang mga barko. Sa layong 30 nautical miles bago marating ang Bajo de Masinloc, unti-unti nang namamataan ang mga barko ng China na nakakalat sa lugar. Dito na rin umpisang makatanggap ng radio challenge ang PCG aircraft mula sa People's Liberation Army Navy Vessel 553. Tuloy-tuloy na radio challenge ang natatanggap ng Cessna Caravan. Habang papasok sa mismong bahura ng Bajo de Masinloc, itong Cessna Caravan, biglang lumitaw itong fighter jet ng China. Nasa halos 20 minuto rin kaming binututan nito. Kaya itong Cessna Caravan ay nagtiba na lang ng direksyon, baka maging mas agresibo pa yung fighter jet. Nasa 500 feet ang distansya ng fighter jet sa sinasakyan naming eroplano. Pero lumapit pa ito ng 200 feet nang lumipad ito sa itaas ng Cessna Caravan. They experience having been being intercepted by a Chinese fighter jet, J-15 fighter jet. Approximately, it came close as near as 500 feet. And for 20 minutes, it conducted dangerous maneuver with such distance and even above the aircraft of the Coast Guard aircraft. What makes it more dangerous is that gumagalaw kasi siya. Hindi siya fixed na maintaining such 500 feet distance. Sometimes it transfers to the left side of the aircraft, sometimes it goes above, sometimes it's on the right side of the aircraft, minsan nasa ilalim din. So I'm not sure about the distance, but the mere fact that the jet fighter is doing such drastic maneuvering without following a safe path, I think that made it more dangerous. Ito ang unang pagkakataon ngayong taon na jet fighter ang humarang sa eroplano ng PCG na nagsasagawa ng patrolya sa Scarborough Shoal. Nasa 4 na Chinese Coast Guard, 2 People's Liberation Army Navy vessel at 6 na Chinese Maritime Militia vessel ang namonitor. Pero wala na ang Chinese Coast Guard Vessel 3104 sa bisinidad ng Bajo de Masinloc. Gayun din ang nakabangga dito na PLA Navy Destroyer 164. Wala ring impormasyon sa ngayon ng PCG kung nasaan na ang dalawang barko. Well, I do not have enough information to speculate the whereabouts of the China Coast Guard that was damaged last Monday. But the reason why we conducted an MDA flight is actually to confirm whether it is no longer there or it was already towed somewhere else. But as to the destination of the China Coast Guard, I don't have any information. Lumubay lamang ang fighter jet nang makitang palayo na ang PCG aircraft sa Bajo de Masinloc. Sabi ng Philippine Coast Guard, binuntutan ng PLA Navy 568 ang 2 US warship na dumaan sa lugar. Sa isang pahayagan na kontrolado ng China, sinabi nito na itinaboy nila ang 2 barko ng US sa lugar na pumasok umano sa kanilang teritoryo na tinatawag nilang Wangyang daw na hindi nagpaalam umano sa kanila. Sabi naman ng PCG kaninang 1:30 ng tanghali, patuloy na namomonitor ng BRP Teresa Magbanwa ang 2 US vessel. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.